Ay, magandang gabi ho mga boss, mga camping. Pasensya daw talagang hindi nakapag-vlog kagabi at maski pa paano ay mayroong konting handaan at pagod. Sakit nga loob ko eh. Gusto ko sanang mag-vlog talaga kagabi. Wala. Lupay-pay, mga friend. Hanggang ngayon nga ako, pagod pa rin. Oo, ginabi na naman. Oo. Salamat po sa dumadagdag na subscriber ng mga friend. Dito na naman tayo, Panginoon. Impeachment na naman, nakakabi-kabila. Oh. Head Start o PH Senate Minority Leader Coco Pimentel on BP impeachment trial delay, legal questions. Pagka natin ito. Morning is Senate Minority Leader Coco Pimentel. Senator Pimentel, good morning to you. Good morning, Karen, at magandang umaga po sa lahat. All right, let's start first with something practical. What difference does it make that the reading of the charges, the presentation of the charges of the impeachment case against Vice President Duterte was moved from June 2 to 11? Ano bang epekto nun? Well, we lost 8 days. 8 days where the impeachment would have already progressed because during those 8 days, there could have been already a command for the impeached official Vice President to file her answer to the impeachment articles. So our rules give the impeached official 10 days from notice of receipt of the summons to answer. So we lost 8 days, and then plus the impression to the public that after 4 months of delay, kasi February pa ito na-file sa Senate eh. After 4 months, you are not yet ready. You needed an extension of, you needed to... Sa totoo lang mga pre, pag itong si Chis Escudero, hindi ninyo tinantanan ng kaka-insulto sa kanyang ginagawang pagdidelay, baka tuluyan na ni Chis yan. Baka sa 11, sabi naman ni Chis may sakit ako eh. Ano natin, postpone na lang natin sa July at ako'y nandito sa ospital. Takilag yun. Tuloy. Needed to defer the first step by 8 days? Akala ko ba yung 4 months were spent preparing for this impeachment case, the impeachment proceedings. So what happened? So yun, those are the two. Akala mo lang yun, Senator Coco. Akala mo lang yun. Ibahin mo si Chis. Pag nagsasabi, at ganun si Chis. Di kaya nagkukain din to? Basta niya yung galaw ni Chis Escudero, pag kinako. Ganun paporma sa totoo lang. Tuloy. Those are the two issues the Senate confronted because we deferred by 8 days the first step in the impeachment proceeding. Yes. So it's quite clear that number one, the trial itself will not finish in the 19th Congress. Parang yun, malinaw na yun. Kasi 7 articles of impeachment ang isusumite, right? But what does it mean now that you are first hearing of the charges on June 11, considering June... Ba't kasi ang dami namang articles of impeachment? 7? Yun lang bribery. Pagkatapos yung mga may res piatos. Tapos yung pagbabanta sa buhay, pagpapatay niya, umausap siya ng assassin para patayin niya. Doon lang, tapos na eh. Ba't pinahahaba pa ang dami-dami? Isa lang ang kailangan doon sa 7 articles of impeachment. Convicted na to. Hindi na kailangan pa yung 7. Isa lang nga sa 7 convicted na siya eh. Kailangan ma-clear lahat nitong mga kampon niya. Yung 7, i-acquit lahat sila doon. Lahat, acquitted si Sara doon sa 7. Dito sa kanyang mga kaalyado, sa Senado. Diba? Tuloy.
That's the last day, right? Magsisinidiya kayo ng June 12, holiday pa ang June 12, although you are still, the 19th Congress actually ends June 30. But what does this mean? Well, we are being deprived of time, in effect. Kasi the theory of the Senate President is that the articles of impeachment must be presented to the Senate as a legislative body while in plenary session. That is his theory, copying it from the US practice. Although, ako ibang interpretation ko ha. I mean, we have our own Senate impeachment rules. We already exist as a court independently of our existence as a legislative body. Okay. Pero nanaig na yung interpretation ni Senate President wala na nga kaming we did not convene as a Senate impeachment court during the 4 months February to June, hindi kami nag-convene. So nanaig na yung theory ni Senate President. Ngayon, if the reading of the articles should be done before the Senate as a legislative body, then June 11 is our last day of session as a legislative body. Hence, linagay siya sa last day at baka magipit sa oras. That's my fear. In addition to the two other objections or observations I stated earlier, we practically lost a significant number of days. But let's say once the charges are presented and read on June 11, that is your last day. Can the Senate convene as an impeachment court on June 12, even if you're in Sinedie? Wag. Kasi I have read our Senate impeachment rules. Ang sabi doon, trial should continue from day to day, and then may parenthesis, except Saturdays, Sundays, and holidays. So therefore, June 12 is a holiday, so there will be already a built-in argument. You cannot hold your initial session on day one of the impeachment court on a holiday. So, the solution, kasi nga inipit na nga kami sa June 11 na eh. So the solution is to immediately, so after the reading of the articles of impeachment, there should be a motion now to convene the Senate as an impeachment court, and then for us to take our oath as senator judges. But since June 12 is a holiday, even if you're in Sinedie, can you then convene on June 13? I'm asking for you can. All right. As a court, yes. As a court, that's a Friday. So number two, former Senate President Tito Soto just tweeted right now. He said, "I just learned that the impeachment transmitted by the House of Representatives last February was not referred or has never been referred to the Senate Rules Committee." So I want to ask you now, what are the rules once the House transmits the impeachment? Yes, I think Senator Soto is basing his parang observation on past practice. In the past, that was done, no? When we received communication from the House, especially the articles of impeachment, the Senate referred the matter to the Committee on Rules. And then it was the majority leader who read the articles of impeachment. May improvement nga si Senate President Escudero dito. He wants to skip that step. He wants the House prosecutors to read the articles of impeachment directly before. Dito sa mahaba ito. Pero wala naman hong mangyayari dyan. Dahil yan, i-acquit by all means. Ma-acquit si Sara Duterte dyan.
ang gusto mangyari ni Senator Coco, mabasa na yung sakdal, yung article 7 article of impeachment, yun lang. Sabi ka ni Senator Coco, wala namang, hindi naman bawal mag-acquit kung basta nabasa lang yung 7 articles of impeachment, bahala na yung mga gustong mag-acquit na Senado o si mga senador, di ba? Ang hirap pong, sobrang daming matatalino kasi, putik yan. Buti pa ng panahon ni Marcos Sr., siya lang matalino. Kasi wala nga Senado, saka wala Kongreso, hindi pwede mga ganyan, anak ng puta na. Nung panahon ni Marcos Sr., ang katulong niya sa kanyang mga gustong mangyari, taong bayan. Taong bayan. Gusto nyo ba ganito? Meron ako sinulat na batas. Kang ayon ba kayo? Plebisito. Yes or no? Mananalo yes. Sang-ayon ng taong bayan sa gusto kong mangyari. Dumaan sa plebisito. Legal. Ang tinatanong ni Marcos Sr., taong bayan. Ito ang kampunan na dadaan sa Kongreso, dadaan sa ang daming magaling. Kagaya yan. Yung fourth tweet na yan, sinabi na nga na fourth tweet, kaagad. Pero sabi ni, pakapala na lang talaga ng mukha to, sa totoo lang, mga friend. Ako tingin ko rito talagang ayaw mabasa ang gustong mangyari ni Jis Escudero, wag mabasahan ng sakdal si Sara Duterte. Mamatay na agad itong impeachment. Marami na kumakalat na baka pa mamatay na itong impeachment na ito, hindi na mabasahan ng sakdal si Sara Duterte. Alam nyo, mga friend, hindi ko putik yan. Kung sinampahan nyo na criminal case yan, baka nakagayad, kasama na ni Harry Roque yan, na nagtatago sa ibang bansa. Kaso nga, sinampang criminal case nitong National Bureau of Investigation dito kay Sara Duterte. Sinagot na ni Sara Duterte, hanggang ngayon, wala pang resolusyon kung may probable cause itong Department of Justice na to. Ano ba yan? Samantalang yung anak nitong si Remulla nung nadakip ng intrapid operation ng kapulisan tungkol sa droga, 3 buwan lang acquitted no probable cause, lack of probable cause agad. Laya. Nakakulong lang yata 2 araw Kala ko abuti ng Pasko sa kulungan, hindi. Ang daming bumatikos doon. Dapat mag-resign na si Remulla for delikadesa, ganito. Sabi ni Remulla, ba't ba nyo ako pinipilit? Si Presidente magsasabi, kung ako'y tanggalin niya na ako, tanggal niya ako. Kaso sabi naman ni Bongbong, may trust and confidence ako sa kanya. Hanggang ngayon, may trust and confidence pa rin siya. Dinalawa pa nga, di ba? Yung John Vic Remulla, pinangyayari na rin, na-appoint niya rin, DILG ba? Tsaka Department of Justice, hawak na ng mga Remulla, asan? Pag yan nag-issue ang Remulla, dito sa kasong isinampa ng National Bureau of Investigation, ng warrant of arrest, dahil ang liwanag naman, yung grave threat na ginawa niya kay Marcos na ipinapapatay niya, ang liwanag. Kailangan pa bang humaba ng maraming criminal case na sinampa dyan? Sinagot na ano ba isasagot ni Sara Duterte dyan? Di wala. Pinatatawag sa NBI, ayaw sumagot. Kaya sinampaan ng kaso ng NBI, di ba? Ginago-gago lang ni Sara Duterte NBI. Hindi ako pwede. Meron akong dito hindi ako, di gano'n lang. Mga friend, pag hindi na ni PBBM, ewan, sila pa, putya na, bring him home. Yung pang, anyway, may nakita na ako nagrarally na para i-impeach si Sara Duterte,
sa A11, magrarally na raw sila para ano na ituloy na hanggang nako sus Mariosep. Pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Baka mamaya sabi naman ni Chis Escudero pagdating ng A11, o baka agis pa lang yan, na-hospital na. Oh. Nakakumpay ni kayo, Senate President eh. Di ba? Hindi natin alam, ang daming rason eh. Ni Chis Escudero, di ba? Oh, yung fourth week nga, sabi niya, di ba? Pinatagal-tagal nyo sa Kongreso, ngayon kami, aapurin nyo kami. Hindi! Ba, ngayon nyo kami aapurin? Hindi pinatagal-tagal nyo. Ano? Ha? Ganun ang mga tirada ni Escudero, ha? Ngayon, sa June 2. Pagdating June 2, eh. Teka, meron pang mas importante dyan, eh. Sa June 11 na lang, ha? Ganun, eh, ha? Pagdating ng June 11 niya, may nakakumpay na ko, eh. Sa ano na, sa paglabas ko ng ospital, ha? Sampahan yung kaso. Criminal case, plunder. Dahil yung mga acknowledgement receipt, maliwanag pa sa sikat ng araw. Alangan naman sabihin na naman ng Department of Justice na no lack of probable cause. Sa katakot-takot ng mga pangalan na walang record sa PSA. Ano to? Ginagago nyo ba yung presidente ng Pilipinas? Sabi ni Bongbong, ayoko ikayang impeachment, sabi niya. I'm against the impeachment, sabi niya. Kung aanuhin mo, aaralin mo, parang ano kaya against si Bongbong sa impeachment. Kasi alam na ni Bongbong ang magiging outcome. Acquitted din yan. Dahil alam ni Bongbong Marcos na hawak na itong si Sara Duterte, ng mga Duterte, ang Senado. Ayan na nga, proven. Maski na, sabihin mo kay Escudero sa fourth week, sabi nga ni Barry Gutierrez, maski saan kang diksyonaryo, tignan mo kung ano ibig sabihin ng fourth week. Agad-agad ang ibig sabihin sa Tagalog. Sabi nga ni Barry, ewan ko kung ano yung diksyonaryo na gamit ni Chis Escudero. Wala yan. Pero kung criminal case, isinampan nyo dyan, imposibleng sabi, pero ewan ko, ba hindi gumagalaw sa NBI yung inciting to sedition, National Bureau of Investigation nung nagsampa, tsaka yung grave threat, ang liwanag din na magkakaroon ng meron talagang sapat na dahilan ang NBI para siya sampahan ng kaso. Natutulog. Maski yung mga kasong isinampa ni Trillanes, sapat ang daming kakapal, ganyan, puta na doon. Taon na raw ang binilang ngayon, wala pa rin itong NBI, ay itong Department of Justice. Excellency, sabi, ano meron? Takimi soldier niyo, si Guevara, nakatagal ng 3 taon, pinasisweldo ng taong bayan, ayaw magsilbi sa gobyerno. Eto na naman, to Sara Duterte na to. Walang ginawa kundi bring him home. Wala talagang malambot. Pero kung unawayan mo yung Bongbong, ayaw niyo yung impeachment, siguro, baka, ang gusto niyang mangyari, sampahan niyo na ng criminal case si Sara Duterte. Dahil pag sinampahan niyo ng criminal case yan, at meron, imposible namang walang makita yung National Bureau of Investigation. Yung sinampang kaso ng NBI dyan sa Department of Justice na walang probable cause yan. Tanga na ba yan? Hindi naman tayo abogado, pero akang puto. Kitang-kita mo yung pagmumukha ni Sara. Kung mausap na ako ng tao, patayin si Marcos. Patayin. Putang yun yung mga pinagmumura pa sila. Ay, kang puta. Ay, nako. Wala.
Tungkol doon sa mga sinasabi nitong mga bumibira kay Chis Escudero na mga senador, kaya to. Yan ang gusto mangyari ni Senator Coco eh. Para makita ng tao kung sino yung mga senador na para sa mga Duterte. Kaya gusto mangyari ni Senator Coco, nababasahan na yung 7 articles of impeachment nito si Sara Duterte kung bakit siya na-impeach sa Kongreso. Para kung makita ni Senator Coco kung sino yung mga kampon niya rito sa Senado, na kung sino-sino yung mag-a-acquit sa kanya at sino ang magkukonvict, ganun. Sabi nga ni Senator Coco, pabor din naman kay Sara Duterte ito dahil naiistorbo siya. Kung wala siyang kasalanan, ipagtangkol niya, di sagutin niya yung mga articles of impeachment. O, kung na-acquit siya, di acquitted siya, o, di ba? Kung na-convict siya, o, di tapos na. O, and then, ganyan, o. Magano no? Makikita, si Atty. Rene Bueno, sabi, makikita ika ng taong bayan kung sino ang mag-a-acquit dito, kung anong, ang taong bayan, ika ang magsasalita, wala na ho yung taong bayan. Hindi na ako naniniwala dyan. Lalo-lalo na eleksyon. Nag-number 1 sana si Bongo, nag-number 2 si Bato. Nag-landslide lahat ng Duterte sa Davao. Kung gumagalaw yung taong bayan na sinasabi, wala yan. Nanalo sana si Marcoleta. Nanalo sana si Amy Marcos. Kitang-kita mo kung anong mga klaseng uring tao. Nanalo. Senado. Oh. Wala na ho taong bayan. Kung gagalaw ang taong bayan, noong pa sana, mas maganda manood ng i-Showtime. Mas aktibo pa yung mga kampo ng kadiliman na bring him home. Tangina. Sa dahig. Bakit dito wala na, Doon sa dahig sila. May mga nagagago pa sila ron. Dito wala na. Ilang beses sila nag-try dito na mausog, wala di ba? Wala nang naniniwala, kumbaga. Sa mga kampo ni Satanas mga halimaw na yan, wala na. Pero yun nga, yung mga nandiyan naman sa kabinete ni PBBM, tulungan nyo yung boss nyo, huwag nyo, ang liwaliwanag ng mga kasong isinampa, pwede na kayong mag-issue ng warrant of arrest, sigurado yan, hindi nyo takot kayo, yun lang yun. Takot kayong magbigay ng warrant of arrest kay Sara Duterte. Binaboy ni NBI, di ba? Wala. Binaboy din yung Kongreso. Meron bang umaresto sa Sara Duterte? Wala. Pinagtanggol yung Darling. Yung Lopez ba yun? Talagang may nakahipo ba? Sinampahan ng kaso nung pulis si Sara Duterte. Dismiss! Dismiss agad. Ang bilis. Opisyal ho yung nagsampa ng kaso kay Sara Duterte kasi tinulak siya eh. Nung inaano niya yung si Luwaka, Lopez ba yun? Oo. Sinaktan yung pulis kaya kinasuhan ng pulis eh. Dismiss eh. Wala ho yan. Maski ho itong ang takin mo, liwaliwanag ng mga kaso, ayaw ninyong mag-issue ng magsabi na may probable cause, yung sinampa ng NBI, kaliwaliwanag. Pag si Sara Duterte nagkaroon ng warrant of arrest at inaresto yan, doon, maniniwala na akong matibay. Wala eh. Hanggang ngayon, inaakusahan pa nilang mga Duterte nito. Ang gobyerno ni Marcos na kinidnap daw si Digong. Tignan mo. Talo nyo pa sinasampal kayo ng magkabilang mukha. Wala kayong ginagawa. Kinidnap daw yung tatay Digong nila. Ibinigay sa dayuhan at kung ano-ano pa. Ganun lang. Tama na.
Paulit-ulit, sampahan nyo na ho. Bagay, may sinampa ng kaso. Department of Justice, ano ba? NBI ang nagsampa. Hindi naman yung kapitbahay nyo lang. National Bureau of Investigation nagsampa. Ayon sa kanilang investigasyon, National Bureau of Investigation, nagkasala si Sara Duterte, dapat siya managot, kaya sinampa ng kaso. Makapag-kulab na tayo, busit. Kalat ni Baya, shout out. Librado Lubigo, shout out ha. Blessed Monday morning, Karox. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Sorry Karox, off volume muna. No time to listen, sayang lang oras. Jab Alvaro. Good evening Sir Rox. Nakaka-frustrate talaga manood ng diskusyon sa Senado. Kanina about impeachment, may pag-asa pa ba kaya ang Pinas? At kung meron man, ilang dekada pa dapat nating hintayin. Ay, matagal yan, Jab. Jab Alvaro ulit, oh. Tapos dagdag pa yan si Sara na obviously na may sayad pero mukhang lumalabas pa ang suporta ng mga kurap na senador at mga bobong mga Pilipino. Paano ang mahal nating Pinas? Ganun lang. Jab. Mundo Cheng, shout out ha. Sa kasaysayan ng ating bansa, itong mga lahing Duterte lamang ang bumaboy at nagpahiya sa buong mundo sa kahihiyan, kasama pa ang mga tuta nilang mga halang din ang kaluluwa at bituka sa panunungkulan sa gobyerno na pansarili lang ang hangarin. Sang-ayon ako sa dyan, paring Mundo. Pero sang-ayon din yung mga tangang bumuboto dyan po. Jopil, shoutout. Natuluyan na ito si Inday Sayad. Wala na to, dapat itong damputin ng itong tao na ito. Itali sa street jacket at dalhin mismo sa Mandaluyong. Nakakahiya tayong Pilipinas na ang vice-presidente natin ay isang baliw. Talaga lang, Jopil. Mantakin mo. Anak ng puta na naman itong mga mainstream media na to. Anak ng puta. Para mga tanga. Baliw na nga ini-interview nyo. Interview pa kayo na interview. Di ano makukuha nyo sagot dyan. Ginagago na lang kayo. Si Raul. David Al Mendoza. Good evening po, Karox. Sorry po, in-skip ko yung salita ni Inday Sayad. Baka ma-high blood lang po ako. Baliw talaga eh. O, mas ano. David ulit. Karox, kamukha din po kasi ni Inday Sayad, ang tatay niyang bugok. Lahat sila actually magkakapatid, puro may sayad. Oh. Lalo naman yung baste. Tangina, ano yun? Akala po kasi nila ay pera nila, yung pera ng taong bayan. Kaya nasa isip nila ay wala silang pananagutan sa mga ginagastos silang pera ng bayan. Yun. Friend Sherby Zapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Friend Dolor Garcia, shout out ha. Ami Bingson, shout out. Emans Kalonanak, shout out. Sabi ni Tia Delio, Sir Rox, hindi po yan magpapakapal ng muka ng ganyan. Kung yan po walang hawak na napakahusay at gintong alas, Sir Rox. Tama ka dyan, may pinaghuhugutan po yan na malaking pagsabog. Pag siya po talagang di na nakapagpigil. Sinabi mo pa, yan lang po yan, Sir Rox. Lahat po ng pinagkukuda niyan, puro lang putik at puro lakas. Tama lang po ang may malupit na sayad po sa utak. Nagtataka lang po talaga ako, Sir Rox. Bakit talagang talamak po talaga ang pagkatanga ng napakarami po nating kababayan. May sakit nga sila, Tia Deli kay. Lahat ng naniniwala pa sa mga pinagdadaldal niya mga mag-ama na yan, puta na. Ang sakit po nila ay Tanganism virus, stage 4. Wala na ho talagang kagaling-galing. Ay madami. At manalo si Bato, manalo si Himo, manalo si mag-number 1 si Bongo, Marco Beta, puta ba na? Ha? Kaya sinasabi niya,
Pinamamasdan ka ng mga mamayang Pilipino ang gagawin ninyong mga senador kayo. Kung sino sa inyo ang hindi na dapat iboto. Wala yan! Di ba, Garcia? Tuloy natin. Ha? Talamak po ang pagkatanga ng napakarami po nating kababayan at halos magpakamatay sa pagtatanggol dito po kay Madam Sayad na halos himurin po ang lubot ng pisting yawa ng babaeng lukarit na matagal na pong sinaniban ang utak at maitim na kululuwa ni Impactum Demonium. Ay, mga buwisit, mga anak ay talaga ng mga hinayupak, mga leche po eh. Ay, Tia Deli. O, Tia Deli ulit to. Wala na po tayong magagawa sa Rox. Lelembot-lembot po si Kuting. At talaga pong takot na takot po doon sa isang sulok. Kaya nga po, isinusurrender na niya po ang bandila ng pagsuko. Kasi alam niya po talaga, pag kumanta si Madam Sayad, ay si Rox, bloodbath na umaatikabo. Sugod mga kapatid, matira matibay, pero sino po ang talo? Si Rox. Di siyempre pa, si Rox. Kasama tayong dadapa nung mga inutil at bugok. Lahat po tayo pupulutin sa kangkungan. Kasi nga po, ang ating pinuno ay isang malupit na Kuting na walang balls para po lumaban at manindigan. Buti ka pa nga nandiyan kay. Kasi nga po si Rox, sa sarili niya, alam niya ang dahilan bakit po ganyan ang astig si Madam Topak. Sinabi mo pa. Yun lang po yun, Sir Rox. Tanggapin na po natin ang katotohanan. Naiipit po tayo sa nag-uumpugang satanas at Kuting. Yan po ngayon, Sir Rox, ang pinagbabayaran natin. Puro walang kawawan at awayan at batuhan ng mga putik sa mukha. Pwe, kinam. Ewan ko. Tia Delica. Huh? Shout out, Michelle Edwin. Mike, my friend. Mercedes say, shout out. Alam nyo mga kababayan, ang mga pro Duterte na yan, kung mawawala ang gulo sa Pilipinas, kaya dapat walisin na sila. Di nga ganun kadali. Mercedes eh. Jane Labay na, shout out ha. Si Rox, kahit OA magtawa ng mga tawa Sara, wala nang paki si PMP Chief Torre. Si Torre does not care at all. Di affected at all. Understandable naman na si Sara kasi nga si Sara ay mentally disturbed ayon kay Atty. Kapunan. So, who cares is she lap? Di ba? O, baliw nga eh. Ano? Lahat sila may tama. Totoo po na. Pati mga attorney si Kupalman eh. Meron na rin eh. JL ito. Si Rox, yung bloodbath na sinasabi niya, eh siya lang ang makapag-explain ng meaning noon. Kasi pag nahuli siya sa bibig, idadivert ang meaning. Buti na nga, di nga niya sinabing joke lang yun. Pamilyang ano yun, ganun. Totoo. Jane ulit oh. Si Rox, si Chiswis, wala nang pag-asa yan sa magtino kasi alam nyo na pag DDS ka, wala kang sense, wala kang conscience, ni wala kang takot sa Diyos kasi nga kampon ka ng kadiliman. Siyempre. Ted, shout out Ted. Napagbigyan na nga Karoke si Escudero ng bayan sa pag-delay sa impeachment trial si Sara. Ay iniurong pa ang planong niyang umpisaan sa June 2 sa 11. Naiurong na nga niya ng June 11. Ang sinasabi pa ng baklang si Escudero, posible daw na di na matuloy impeachment dahil papasok ang 28th Congress. Putahin na yun. Ang galing niyang gumawa ng kalendaryo sa schedule ng impeachment. Bakit di niya nakita na dapat palang tapusin muna ang pagpasa ng mga inupuang batas kuno ng Senado bago umpisa ng impeachment? Lokohan talaga, Karoke. Totoo ang ginagawa ni Escudero. Dapat kay Escudero tinatanggal sa pwesto, manluloko ito, budol-budol din tulad ng kanyang amo, diba? Ay nako, bayan,
paulit-ulit, yan hong yan, magmula sa presidente hanggang sa janitor ng gobyerno, yan po ay mga public servant. Sabi nga po ni Noynoy Aquino nung nabubuhay, tayo ang boss niya. Tayo ang may-ari ng kumpanyang ang tawag ay Republika ng Pilipinas. Iilan lang naman yung tangang sumasama rito kay Duterte. Bakit dapat mag-rally na ho tayo, mga kakamping? Pag nakabalik ko si Sara, ay mga Duterte sa pwesto, tapos na ho yan. Ewan ko, malambot pa rin eh. Dapat talaga, itong ano na to, talagang dapat to, talupan na to. Lalo yung kingdom na yun, marami kayong makikita doon. Oo. Bakit ayaw niyong galawin yung kingdom? Nahuli niyo na nga yung siraulong nagsasabing appointed son siya, kayo nakakulong na yung bugok. Ibig sabihin, yung kingdom na yan, illegal. Tsaka maraming sinasabi no sila General Marbil na yung Davao puro ritoke ang mga kaso, kaya wala na, puro puta. Bakit hindi niyo diinan? Tedo nito, may palagay ako, Karoke, na kahit paano ay mababasa ang criminal case si Sara sa June 11. Kahit paano malalaman ng karamihan na tao ang mga nagawang kapalpakan ni Sara. Binated, maski hindi nabasahin yun, kitang-kita naman sa Kongreso kung gaano kawalang niya, di ba? Kung gaano kabastos, di ba? Yung mag-ama, panalo landslide pa nga, di ba? Ang mga Duterte sa Davao. Nakita na yung picture ni Polo na sasaksakin niya yung bugaw. Sabi ni Polo, nakita niyo ba yung video? Bahala kayo kung gusto niyo ako yung boto. Landslide. Utang na daw pa nila. Putang ng anong klaseng bansa ito. Ay, nako, His Excellency. Chupisa Bonao. Good evening po, kuya, sa pamilya mo pong mahal. Sa mga kawaryos, anong nakakatawa sa pagkaka-appoint kay General Torre? Nakakatawa, nagpapasalamat nga kami dahil may isang General Torre na handang magsilbi ng tapat sa kanyang tungkulin. Diba? Kaya nga yun nga, ikaw chupista ka ha. Kaya nga siya yung nakakatawa para kay Sara. Dahil tapat siyang magsilbi sa tungkulin. Sabi siguro na, wala. Kaya ganyan ka lang. Di ka tumuropa sa amin eh. Tignan mo lahat ng tropa namin. Halos bilyonaryo. Di ba, Harry Roque? Gene Elol ito. Sir Rox, hindi imposible ang EDSA 3 dahil sobra sa pagka-obvious si Escudero. Sana totoo yan, Jane. Pero sa tingin ko, malabo pa sa tinta ng pusit yan. Kasi mas masarap manood ng Itbulaga at saka ng It's Showtime. Jane Elol ito. Di ba sinasabi ko na sa'yo, Sir Rox, noon pa na si Guanzon, ADDS din yan. Noon pa sinabi ko na, nang sabihin ni Guanzon na between BBM and Duterte, Duterte na siya. Ay, super duper talaga ang kamandag ni Duterte. Kahit yung mga matatalino, pumayag maging stupido. Ganun ba yun? Jane ulit. Sir Rox, kahit papigilan ni Escudero ang trial, si Lord ang kikilos. At pag si Lord ang kumilos, walang makapapalag. Yan lag ang nasa isip ko. Parehas tayo. Pero kung minsan maraming ginagawa si Lord. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Buwang na yung BP na yan. BP ng Pinas. Lumuwag na ang tornilyo niya sa utak niya. Kaya ayan, pang mental na ang dating. Tapos itong mga tagapagtanggol ng mga gunggong na supporter niya, tuwang-tuwa pa. Bakit? Taga-mental din ba sila? Yung mga baliw nga rin eh. Elizabeth Iscario ulit Nakakaya talaga sa buong mundo na may ganito tayong klaseng nasa gobyerno. Lalo pa itong si Digong at itong bruhan niyang anak na naging BP pa ng Pilipinas. Ay, kawawang Pinoy. Sinabi mo pa, Elizabeth. Elizabeth ulit Ito naman si Cheese, alata ng delaying tactics ang ginagawa niya. Bakit?
siya ang sige, ganyan-ganyan yun na naman si Chis Escudero. Chis, sa June 11 ba? Gawin mo ng July 11. Sabihin mo may sakit ka. Wala naman silang magagawa sa iyo eh. Naipospon mo nga ng 4 na buwan eh. Hindi may pupospon ng 1 buwan. Tuluyan mo na. Winalangya mo na rin lang batas eh. Diba? Ang daming nagsasabing yung forthwith eh agad-agad. Pero ikaw, talagang kuminsan yung kapal ng mukha. Ano? Honorable ang tawag sa mga yan. Tanginan niya. Pro Duterte pala ang taong ito. Dapat talaga sipain na yan din sa Senado. Walang kwenta. Wala talaga. Elizabeth ulit. Xerox, kasuhan na lang yan si Sara ng plunder. O yun nga sisabi, para mas maganda. Kasi ang impeachment, di naman yan makukulong. Tanggal lang yan sa pwesto. Pero ng blunder, kulong yan habang buhay. Doon siya nababagay, di ba? Yun nga, at saka hindi na rin siya pwede tumakbo kasi nga convicted. Di ba? Kaya lang naman nakatakbo si Kimo, pinatawad nito si Duterte sira rin ng ulo, di ba? Es Makise, shout out. Gina Serbo, shout out. Pag masamang nilalang, magaling talaga mag-twist ng lahat ng bagay. Anay talaga ng lipunan. Ang pamilyang buwang na yan. Sinabi mo pa, Gina. Es Makise ulit, Xerox, gigil na ako dyan kay Keso. Iskidero. Mananagot siya sa forthwith niya. Wala, hindi man. Si Digong nga, pumatay ng napakaraming tao, sinisigaw pa rin ng mga tao. Duterte. Tangina niya na. Ang klaseng nangyayari sa Pilipinas, puta ng ganyan. Jerry Boy. Esperanza, shout out. Sobra ng ginagawa nila. Pagtatakip kay Sara, halimaw. Kawatan, magnanakaw. Mundo Cheng ulit, Hoy Cheese, one stone in 2 birds. One is big money. Second, still in same position in SP. Putik yan, totoo yan, Joselito mabait, shout out. Nagpapalakas lang ng loob. Kunwari natawa pero natatakot yan. Huhulihin kasi yan ni General Torre. Ganun. Mundo Cheng ulit, Sana naman may magtatag ng palihim na isang grupo ng papatay sa mga empleyado, mga masasama at mga magnanakaw sa gobyerno para tumino ng bayan. Unahin na ang mga Duterte, Cheese, Garcia at mga tuta ni Digong. Tayo dyan. Shirley Jaser, shout out Diyos mio, pakit na naman si Pusit. Ano namang nakakatawa ko si General Torre ang napiling PNP chief. Ang nakakatawa, bakit naging PNP chief si Bato? Ano bang ginagawa niya sa tao ngayon? Nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Hay nako, may topak talaga. Sinabi mo pa. Mary Lebron, shout out. Good morning, Xerox. No skipping ads. Sabi niya. Basta nalulungkot ako sa mga nangyayari sa Pilipinas. Especially itong mga politician dahil palakasan, siraan, above all, business and politics sa atin. Kaya malakas ang korupsyon. Sinabi mo pa, Mary, Andres Baltasar, shout out. Gawa-gawang tawa, pilit na pilit ang tawa, pero deep inside, nagbabaga at naghuhurimentado ang kalooban ni Sara Duterte sa pagka-chief PNP ni General Torre. Jun Biloso, shout out. Talagang malaki sayad nito sa Raul talaga. Anong klaseng opisyal ng gobyerno ito? Di na dapat kasi ini-interviewan. Yun nga, para mga tanga tong putang ay. Pag nakakita, nakapunta parang gusto pa madapa, wala naman silang makuha magandang sagot. Mga gago, bobo, tanga. Kung hindi niya ini-interview, tangin na, di wala na sanang ano yan. Gago kayo. Kasi, in-interviewan, nagtataka naman ako sa mga nagtatanong dito, may pahid na ito. Di ba? Jun Biloso, huwag nyo nang iparinig yung mga sinasabi niyan. Nakakasuka na siyang opisyal na yan. Parang di abogada. Yan wala sa hulog Butangera. Kita naman sa video
Yung pinagsusuntok niya sheriff, mayabang. Kaya nga, Silva, shout out. Prosecution, not persecution. Conviction, not crucifixion. Yun nga eh. Iba man. Sira nga ulo, Silva eh. Arnold pa si Diego. Sir Rox, sana nga, wag na nilang ituloy ang pag-impeach kay Sara. Gasos lang yan. Alam naman na rin naman natin ang resulta. O, yun nga Arnold po, di ba? Siguradong acquit naman yan. Pinipilit itong mga... Tangin na yan, no? Sampahan yung kaso. Di pag naging guilty yan, nakakulong yan, kung... siguro, tatakas yan. Hindi nyo man maka-aresto yan. Di ba? Tatakas yan. Sasama na kay Harry Roque yan. Doon na sila, di na uuwi sa daig yan. Di ba? Tangin na yan, Federico Mantak. Alam kasi ng mga alipore si Duterte, lalo na yung senador, na base sa ebidensya ay guilty na si Sara, kaya ayaw nilang ituloy ang impeachment. Kung malinis ang konsensya nila, lalo na si Sara, ay hindi pipigilin ang impeachment. Ito ay taas ang pag-amin nila na talagang guilty si Sara. Malinaw na malinaw yun. Sinabi mo pa, Federico. Efrin, shout out. Si Cheese Cracker, Wildflower na Senado na nagkakalat ng masangsang na amoy mula sa kanyang bunganga, ang talino ay panapanahon ayon sa sitwasyon ng pamamahala. Diba? Efrin ulit Si Amy ay shock absorber ng mga Duterte. May kinikimkim siyang galit sa pamilya Marcos at may lihim na tinatago sa mga kinauukulan. Ayan yun. Totoo. Naniniwala ako sa dyan, Efrin. Rogelio Asuncion, shout out Hintay na lang natin, Karox, sa 2028. Huwag mo nang pasakitin ulo mo. Anak ni Marcos, senior si PBBM, alam na ang gagawin dyan. Kaya, Federico Mandaco. Belated happy birthday, Karox, and happy wedding anniversary. God bless po sa inyong mag-asawa. Salamat sa mga bumati, sa totoo lang. Danilo Manalo. English how di Carabao, abogado ba yan? Ewan ko. Ang ina. LB Principe, shout out. Guilty kasi kaya he can't even answer where is the missing 612 million, di ba? Maria Leonora Roquenac, shout out Hello tayo, happy birthday sa misis mo. Pag napurnada ang impeachment accountability siyan, sigurado alam niya na posibleng hindi makatawid sa susunod na kongreso yan. Kahit bakit di niya inaksyonan agad. Ang haba ng leeway niya mahigit 3 buwan. Sinolo niya. Desisyon dyan. Sumuporta naman si Joel Villanueva. Inadjourn agad session para di matalakay article of impeachment. Masyado yatang tanga tingin nila sa mga Pilipino na kaya nila paikutin. Talagang tangang hindi talagang tanga Oo, di ba? Isipin mo sa dami na nandun sa dahig, nagsisigaw na bring him home si Duterte. Di gaano karaming tanga yan. Putang na. Malungkot pero yun Perdia San Juan, shout out. Magandang gabi po, Karox. Talagang may tama si Sara sa mga pinapahayag niya. At may pagtawa pa. Pero may mabigat siyang loobin sa kabila ng pagtawa niya sa pagiging chief ni PMP ni Nicolas Torre. Ang kaso naman ng Senado ay may amag na. Lumitaw ang tunay na lasa, kaawa-awa ang ating inambayan sa kanila. Totoo yan, Ferdinand ulit Karox, tama rin ang paliwanag ni Atty. Engineer Toto Cosing tungkol sa impeachment ni Sara. Pareho rin sila ng paliwanag ni Atty. Mac. Yan ang malungkot na mangyayari. Alamang. Pero pag yan, wala nangyari. Si Chis Escudero lang naman ang may kasalanan. Wala nang iba. Kasi nga, yung port wheat, ginawa niyang port puwet. Ulit Kung pinapatay mo, Escudero, ang impeachment si Sara, ikaw naman, Escudero, ang papatay ng mga tao. Wala nang Escudero sa 2028. Umuwi ka lang sa Bicol, magtayo ka ng sarili mong Senado para habang buhay ikaw ang speaker. Kunin mo
mga senador mo ay si Boom Tarat-Tarat, Ipe de Leon, Guerrero, Padilla, Pacquiao at iba pang mga tanga. PJ Siopo. Si Rox, ito si Harry Roque, malapit na rin ma-deport sa Pinas. Nanggagalaiti siya sa galit pag pinahuli raw siya sa dahig, ipapakulong daw niya ang manghuhuli sa kanya. Talaga? Ha? Pinagsasabihan daw siya na rally noong birthday ni Sara na wala daw bangag-bangag na sasabihin sa rally bilang birthday ng mga reyna ng kasinungalingan. Kaso bangag ng bangag pa rin ang beauty ni Harry. Kaya pala, ginagawa niya itong dahil masira daw ang buhay niya. Ang magandang buhay niya, pati business niya, pati kayamanan niya, saka love life. Hindi po sinira ni BBM ang buhay ni Harry. Si Harry mismo ang sumira sa buhay niya. Nang siya ay maging tuta ni Digong. Ang pinasok ang illegal na pogo, yan ang hirap sa tao. Yung kasalanan nila, pinapasa sa iba at akala nila sila ay walang kasalanan. Diba? Basta paulit-ulit, PBBM. Yung kingdom, marami pang makikita doon. Kaya nga pinalabas na si Kibulog dahil maghahalugog na yung General Torre. Lumitaw ka na ulul, sabi siguro ni Digong. Baka kung ano pa makita dyan. Maria Luisa Alipda. No way kay Sana Mau. Marilo Pabianak, shout out ha. What's so funny, Sara? Naka-insulto ka naman. Huwag mong maliitin si General Torre kasi marami siyang resibo sa achievement niya. Ikaw, ang medal mo, kompipan, okay? Pinagtatakpan ng mga senador ang katotohanan. Anong klase silang tao na iniluklok ang ganyan tao? Daming damage yan ba? Qualification nila kaya nagre-reflect sa kalagayan ng bansa ang mga klase ng nakaupo. God bless as always. Sinabi pa mga relo. Ramon Florentino, shoutout. Natatakot lang yan. Dinadaan lang kunwari sa tawa. Kasi alam nilang matinong pulis si General Torre at walang kinatatakutan kahit mataas na tao pag nagkasala sa batas. Totoo yan, ha? Shout out, Pastor Jun Lagon. Jeff Ramos nak, shout out. Jan Dimango, shout out. Mission accomplished, mga pre. Hanggang bukas po muli. Hindi pa ako nakaka-recover, ha? Galing din kasi kami sa ospital. Pina-check up na naman si mama. Pagod na pagod. Anyway, salamat ulit sa mga bumati sa kaarawan ng aking asawa at sa aming 48th anniversary. God bless na lang po sa inyong lahat. Salamat po ulit. Good night, mga friend.